Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagay na ito ay maaaring kasalanan ko. Gayunpaman, sa panahong ito ng kaguluhan, huwag mong saktan ang iyong sariling kapayapaan. Dapat mong gawin ang iyong makakaya upang labanan ang dayuhang kalaban. Kung hindi, ang kalaban ay darating, at tayo ay dudurog. Panipi, nang mahulog ang mga salita, tumingin si Peigo sa lahat. Ngunit sa gitna ng karamihan, wala na ang dating pagsunod at pagsunod. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang mga ulo sa isang tabi, at ang kanilang mga ekspresyon ay halatang puno ng pang-aalipusta at kawalang kasiyahan. Itigil ang paggawa ng gulo, iyon ay dahil mayroon silang karaniwang kaaway na dapat labanan, ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari pa rin kumbansihin ni Peigo ang publiko ngayon. Kaya, kapag natapos na ang bagay na ito, si Peigo ang sisisihin. Lamambat si Peigo. Sa mga salitang ito, ang grupo ng mga tao ay tila handa na itong palayain, at ang ilan ay bumangon at bumaba upang magtipon ng mga tao. Sa isa, dalawa, parami ng parami ang nagsimulang kumilos, ngunit pagdating sa tarangkahan ng palasyo, biglang huminto ang grupo ng mga tao. Itinaas ni Peigo ang kanyang mga mata at nakitang nasa harap ng lahat sina Ivory at Zeking na kararating lang. Ang dalawang babae ay halos basang-basa sa ulan, at sila ay labis na napahiya. Gayunpaman, ang kanilang pagod na mga mukha ay nabuhayan, at may bakas pa nga ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Nagmamadaling lumapit si Ivory kasama si Zeking matapos marinig ang mahabang huni sa kalangitan. Napatigil din ang dalawang babae dahil nakita nila ang hindi kapani-pani walang puot at galit sa mga mukha at mata ng pamilya Pei na lumabas sa mga bulwagan. Nako, itong dalawang hamak, hindi natin sila hinanap, pero nagkusa silang hanapin tayo. Fuck! Itong dalawang Sanba at ang Maldita na si Han Sanchen na iyon ang nagpamukha sa atin ng mga aso. Fuck! Ngayon, itong dalawang Sanba na ito ay naglakas loob na maging isang nakakasira ng paningin sa harap natin. Halika, dalhin mo sila sa akin. Damn! Oo, ibalik mo sa akin ang dalawang ito sa kampo ng militar, hayaan mong magsaya ang mga general, magpakalma ng moral, at syempre, mailabas ang ating galit. Nang bumagsak ang mga salita, ilang mga disipulo ng pamilyang Pei ang dahan-daang lumayo patungo kina Su Yingxiao at Zeking. Walang kamalay-malay na gustong gawin ni Ziqing, hinaranggan siya ni Su Yingxiao sa likod niya, at pagkatapos ay tumingin kay Peigo sa bulwagan. Nang makitang mali ang sitwasyon, mabilis na lumabas si Peigo, tumigil ka. Ang mga taong iyon ay tumigil sa lugar. Mahinahon na si Peigo. Para sa amin, hindi siya qualified na may-ari ng pamilya. Hindi namin kailangan makinig sa kanya, at hulihin ang dalawang 38. May sumigaw. Pagkarinig sa kanyang mga salita, ang mga nagsimulang gawin itong muli ay gustong gawin ito. Nang makitang imposibleng makipag-ayos, hindi nilayon ni Ziqing na maging mas magalang, at direktang lumipad upang umatake, at ang dalawang panig ay lumaban ng ilang sandali. Ang ilang miyembro ng pamilyang Pei ay mga elite, ngunit si Zeking ay isa ring ganap na master. Sa loob ng ilang panahon, ang magkabilang panig ay naglaban ng mabangis at mabangis. Nakita ni Ivory na ang mga miyembro ng pamilyang Pei ay hindi lamang nagkaroon ng kahit kaunting intensyon na hikayatin silang lumaban, ngunit sa halip ay sumigaw at nagpatayan, nagyaya. Talagang gusto niyang magmadali at direktang tulungan si Ziqing na ayusin ang gulo. Ngunit alam ni Ivory ang pangkalahatang sitwasyon, at nagmamadaling pumunta sa tabi ni Peigo, Patriarch Pei, dapat mong kumbansihin ng mabilis, tila may mahalagang nangyayari sa labas ng lungsod, dapat tayong magkaisa sa loob, kung hindi.
Puno ang mukha ni Peigo ng kahihiyan, at nag-aalangan siyang magsabi ng kahit ano. Sa huli, libu-libong salita ang nasa puso niya, ngunit nauwi pa rin ito sa isang mahabang buntong hininga. Kung tutuusin, halo-halong damdamin ang nasa puso niya, dahil kahit papaano sa kasalukuyang sitwasyon, tama ang mga tao sa pamilya Pei, at maaaring siya ay talagang matanda na, at hindi pa nakikita ang mga tao, na humahantong sa kasalukuyang sitwasyon. Paano pa kaya ang mukha niya para utusan ang iba? Miss Su, sinasalakay na ng mga halimaw ang lungsod ngayon, at sinamantala ng mga umatake sa lungsod noon na palibutan tayo. Sa ngayon, nasa panganib ang pangunahing lungsod, at maaari itong masira anumang oras. Ikaw, mas mabuting umalis dito kasama ang iyong mga kaibigan sa lalong madaling panahon. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, ginalaw ni Peigo ang kanyang kamay, at isang direktang pagsabog ng enerhiya ang napilitang paghiwalayin sila ni Zeking at ang iba pang nakikipaglaban. Pagkatapos nito, bumantong hininga siya, sa lakas na ito, bakit hindi manatili upang harapin ang mga dayuhang kaaway? Kung hindi ito gumana, ang natural na puwersa ay ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito. Nang makita ito ng lahat, hindi sila naglakas loob na manggulo. Although I promised to abdicate, but now, I'm still the head of the Pei family, right? Walang pakialam na sinabi ni Pei Gokiyang, nang makitang walang sino man ang maaaring makipagtalo, nagpatuloy siya, dahil ito ang kaso, makinig sa aking utos, Pei ang pamilya ay agad na pumunta sa mga tarangkahan ng lungsod upang maghanda para sa kaaway. Para sa dalawang babaeng ito, Pei Li, kumuha ng grupo ng mga tao at paalisin sila sa likod ng lungsod. Nang bumagsak ang mga salita, ikanaway ni Peigo ang kanyang kamay at gustong umalis, ngunit tumayo si Ivory sa oras na ito, hindi tayo pupunta kahit saan, hintayin mo lang si Han Sanchen dito. Storytelling channel sa YouTube. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagulat at nagalit, at maging si Peigo, na papunta na sana sa tarangkahan ng lungsod upang lumaban, ay hindi napigil ang tumigil. Bahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo, hindi makapaniwalang tumingin kay Ivory, at sinabing, ano ang sinabi mo? Ngumuso si Ivory at tumawa, bahagyang nagtaas ng boses, at nagsabi, Patriarch Pei, hindi tayo pupunta kahit saan. Dito lang, naghihintay sa pagbabalik ni Han Sanchen, naririnig mo ba ito ng malinaw? Bago pa makapagsalita si Peigo, may biglang humagalpak ng tawa, fuck, dalawa talaga silang tanggang bitch, bigyan mo sila ng mukha, nakayuko pa rin sila, makinig ka, ang sinabi niya kanina ay isang usapan ng tao. Hahaha, it's fucking time, and you're still pretending to say something and waiting for Han Sanchen, tapos wala na yung mga buto na matagal nang binomba. Diba, parang basurahan ni Han Sanchen, nakakasama sa buhay ng mga tao, at isa ring garbage drug oil bottle kapag patay na. Iluwa ko talaga to, fuck you. Malinaw, ang lahat ay hindi nasisiyahan sa mga sinabi ni Ivory, at kahit na marinig nila ang pangalan ni Han Sanchen, maaari nilang itaas muli ang kanilang galit. Ipinakita rin ni Peigo ang kanyang kawalang kasiyahan. Nailagay na niya ang kaligtasan ng dalawang babae sa abot ng kanyang makakaya para sugpuin ang bagay na ito, ngunit hindi niya akalain na si Ivory ay nananaginip pa rin ng ganoong kalokohang panaginip hanggang ngayon. Miss Su, ang ipinagbabawal na lugar para sa kamatayan kung saan matatagpuan ang Han Sanchen ay ganap na sumabog, hindi banggitin ang mga mortal sa Han Sanchen District, kahit na ang dalawang immortal, natatakot ako na sila ay inilibing na dito, kaya't mas mabuti na huwag upang buksan ang ganoong biro, kung hindi, kung gagawin mo, ito ay hindi lamang hindi nakakatawa, ngunit ito ay magpapasaya sa iyo, magmadali at umalis, sabi ni Peigo. Narinig mo ba, hindi ka welcome dito, bakit hindi ka magmadali? Kung hindi dahil sa mukha ng matandang amo, nabastos na kami sa inyong dalawa, fuck. Sa harap ng utos ng pagpapaalis ni Peigo at ng pang-aabuso mula sa pamilya ni Pei, walang intensyon si Ivory na umatras. Bilang asawa, ang pinakamalaking pagsisisi niya na hindi niya sinamahan si Han Sanchen sa hadlang, ngunit kung susuko siya kahit na maghintay para sa kanya, hindi niya magagawang lampasan pa rin ang sarili niyang antas. Gusto niyang maghintay, gusto niyang makakita ng mga tao sa buhay, at gusto niyang makakita ng mga bangkay sa kamatayan. Ayaw na niya baka sakaling bumalik si Han Sanchen at wala na sila rito.
Sa partikular, dahil ang kabilang partido ay umaatake sa Pamilya Pay, ito ay malapit ng kumalat sa bumagsak na lungsod, at ang mga tropa ay magiging magulo. Sa makatuwid, hindi siya kailanman aalis, Patriarch Pay, anuman ang sabihin mo, hindi kami aalis. You see, kami ay magkaibigan, at si Han Sanchen ay may kaugnayan din sa pagsabog sa Death Zone. Kami ay may responsibilidad na tulungan kang labanan ang mga halimaw na umaatake sa lungsod. Yu Gang, naabot mo ang isang estratehikong pakikipagtulungan sa Sanchen. Natural, may dapat gawin ang Pamilya Pay. Mayroon din kaming responsibilidad at obligasyon na tulungan kang ipagtanggol laban sa mga dayuhang kaaway. Hindi pa banggitin na ang buhay at kamatayan ni Han Sanchen ay hindi alam ngayon. Kahit na siya ay mamatay, ang aming tipan ay palaging magkakabisa. Sa makatuwid, hindi kami aalis dito. Kahit na ang pangunahing lungsod ay nawasak. Napakatatag ng ugali ni Ivory. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na pinawi ni Peigo ang matinding galit. Pagkatapos ng lahat, dahil nakikita ng kahirapan ang katotohanan, ang mga pahayag ni Ivory ay nagbigay ng kaunting kaginhawaan sa pagkakasala na naramdaman niyang. Nagkamali siya sa pagpili sa oras na ito. Patriarch, since they are willing to stay, let's stay. The two girls are masters, and they can really help a little. Sa tabi ni Peigo, ilang mga tao na medyo sumusuporta sa kanya ang unang tumango bilang pagsang-ayon. At ang grupo ng mga tao na gusto lang gumawa ng isang bagay sa dalawang babae, ay nakita ito, at malamig na ngumiti, bagaman nakakainis silang tingnan, hindi makatwiran ang sinabi ng ika-anim na matanda. Makakatulong sila sa pagpatay sa kaaway. Bueno, kahit papaano ay magagamit mo ang iyong katawan para gantimpalaan ang tatlong hukbo. Nang bumagsak ang mga salita, muling nagtawanan ang isang grupo ng mga tao. Ngunit wala pa ring pakialam si Ivory, nakatingin kay Peigo ng may determinasyon, naghihintay ng kanyang sagot. Mapait na ngumiti si Peigo, tumingin kay Ivory, at tumango, okay, dahil nakapagdesisyon na ang dalawang babae, kung gayon hindi na ako mag-aatubili, sabay nating labanan ang kalaban. Nakangiting tumugon si Ivory at tumango ng matalim. Pagkatapos nito, ikanaway ni Peigo ang kanyang kamay at pinangunahan ang mga elite ng buong bahay upang patayin ang gate ng lungsod. Ang pamilyang Pei ay nahahati sa tatlong grupo, at pinamunuan ni Peigo ang pinaka-elite na koponan, kasama ang dalawang master na sina Ivory at Zeking, sa North Gate. Ang North Gate ay ang gate na pinakamalapit sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Naturally, karamihan sa mga halimaw na nasa ilalim ng pag-atake ng itim na hangin ay ang mga unang nagtitipon din sa North Gate, at natural na dinadampot ng hukbo ng demonyo ang sakit at binabalot ito sa labas ng hilagang lungsod. Ama, nang makita si Peigo na pinangungunahan ang mga tao, nagmamadaling tumalikod si Peiho at bahagyang sumaludo. Bahagyang tumango si Peigo, lumapit sa tuktok ng pader ng lungsod kung saan nakatayo si Peiho, at tumingin sa ibaba. Minsan mas mabuting makakita ng isang beses kaysa marinig ito, at totoo iyon, at least iyon ang iniisip ni Peigo ngayon. Bagamat alam niya sa mga alagad na malubha ang sitwasyon ngayon, mas naging malinaw ito ng personal niyang pinagmasdan ang eksena. Ang totoong sitwasyon ay malinaw na mas seryoso kaysa doon. Sa ilalim ng North Gate City, nakatingin sa paligid, halos lahat ng mga halimaw na iyon ay may itim na katawan at napakabangis, naglabas sila ng kanilang mga ngipin, at sila ay lubhang mabangis. Inatake tayo ng mga halimaw na ito tulad ng pagkamatay ng kanilang ina, at ang ilan sa kanila ay mas matatag, at ilang beses nilang binangga ang pader ng aking lungsod. Bagaman kami ay nakikipaglaban at nag-aayos ng pader ng lungsod, mayroon pa rin kaming isang patak sa balde. Tinapos ni Peiho ang kanyang mga salita. Sa ilalim mismo ng kanyang daliri, ibinaba ni Peigo ang kanyang mga mata at napagtanto na siya ay natamba mula sa isang malaking malukong sa tabi ng pader ng lungsod. Ang antas ng kabuuang pader ay malinaw na hindi tumutugma sa nakapalibot na pader ng lungsod. Ikiling trend. Nakakatuwa, tinatawag natin ang ating sarili na isang angkan, at dapat tayong maging ang uri ng mga tao sa lupaing ito na hindi natatakot sa kamatayan at sumusulong, ngunit kung ikukumpara sa mga halimaw na ito, tila tayo ay lubhang kulang sa dugo. Hindi tayo ay walang kakayahan, ang kabilang partido ang ganap na patay, sabi ni Peiho. Malakas na tumango si Peigo, at mula sa mga mata ng mga halimaw na ito,
Mahuhusgahan na niya na ang mga halimaw na ito ay mabangis at walang awa. Parang gusto lang nilang putulin ang sino mang kalaban at wala ng iba. Gayunpaman, ang mga halimaw na ito ay palaging mga halimaw. Sa elite na lakas ng aking pamilyang Pei, ang pakikitungo sa kanila ay hindi madali, ngunit hindi rin ito mahirap. Ang pinakamahirap na bagay ay sila. Habang nakaturo si Pei Hu gamit ang isang malaking kamay, si Pei Gu ay tumingin sa paligid, at ang kanyang mga mata ay huminto kay Ming Yu at iba pa na nagtatago ng 12-12 metro sa likod ng mga halimaw. Halos lahat ng mga anino ay natatakpan ng dilim, hindi banggitin ang pakikipag-away, ang pagtingin lamang dito ay sapat na upang ang iyong anit ay manginig. Hindi bababa sa 100,000 troops. Kung idagdag mo ang silangan, kanluran at timog na bahagi, ang kabuuan ay hindi bababa sa 200,000. Pare, kritikal ang sitwasyon. Nang hindi sinasabi ni Pei Hu, maiintindihan din ni Pei Gu ang kapangyarihan nito, ilang tao ang mayroon tayo ngayon. Ngunit mayroon lamang 20,000 mga kabayo. Nang matapos ang mga salita, bahagyang ibinaba ni Pei Hu ang kanyang ulo, ngayon lang, ang ilan sa mga nag-iisang koponan ay dumating sa labas ng lungsod. Pagkatapos ng aming pagliligtas, ilang tao ang pumasok na buhay. Ngunit, lahat sila ay mga frontier sergeant, sinong dumating para suportahan tayo mula sa labas, tama ba? Tanong ni Pei Gu. Tumanggo si Pei Hu, eksakto, may 4 na tropa na bumabalik mula sa lahat ng direksyon, ang kabuuang bilang ay mga 80,000. Ngunit, hindi natuloy si Pei Hu, ngunit halos nahulaan din ni Pei Gu ang wakas. Gayunpaman, bago sila makarating sa pangunahing lungsod, lahat sila ay inatake ng hukbo sa labas, tama ba? Tumanggo si Pei Hu. Nakakaibang sabihin na ang grupong ito ng mga Buddha sa pagtatanggol ng tao ay nakakakita sa atin. Sa sandaling ang mga mandirigma sa hangganan ay inilipat, ang grupong ito ng mga tao ay napatay na sila, at sinundan ng malapitan, sabi ni Pei Hu. Malamig na ngumiti si Pei Gu, ano ang kakaiba? Ang mga taong ito ay tumagos sa maraming lumang puwersa ng demonyo. Sa tingin mo ba walang mga taksil sa ating pamilya Pei? Ngunit paano nila nalaman na magkakaroon ng ganoong krisis sa ating ipinagbabawal na lugar ng kamatayan? Kakaibang sabi ni Pei Hu. Dapat mong malaman na sila, na nasa pangunahing lungsod, ay maaaring hindi makapaghula ng gayong krisis. Hindi nagsalita si Pei Gu. Sa totoo lang, iniisip din niya ang isyong ito. Ang pagsabog ng ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay isang aksidente. Kahit na ang pamilya Pei ay may isang taksil, malamang na hindi nila malalaman ang tungkol sa hindi inaasahang sitwasyon sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan. Napakaraming tropa sa tapat, halatang pinaghandaan na nila, ito. Biglang nanlaki ang mata ni Pei Gu. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!